Anyo guys! So for today's video guys ay samahan nyo ako at tara at mag-unbox ulit tayo. Itong i-unbox pala natin guys ay bigay sa akin ng aking sisilab at ito daw ang investment niya sa akin. O diba may nag-i-invest na. Nabanggit ko kasi sa aking sister na gusto ko tong item na ito para sa ganun na ipangdagdag dun sa aking business. Hindi pa siya totally business guys kasi part-time ko pa lang to at yung pag may time lang akong ginagawa ito. Siyempre pinag-iisipan din natin dahil kapag na-register nito ayan tuloy-tuloy na po tayo. May isama pala dito na photo paper. Ito dinagdag ko lang to sa order. At ito talagang binili ko ang transfer paper or yung panggamit natin para sa ating pang-printing. Ito nga palang hawak ko, ito yung magiging support dun sa machine na nabili natin. At ito nga pala ang pang-cap. So ito pag-aaralan pa natin kasi hindi ko pa alam paano gamitin. Kasama nga pala dito sa items or sa package niya ay itong pang-print ng mug. So ayan, dalawa siya. Pwede to sa mugs, pwede to sa mga tumbler, yung stainless. So yan, pag-aaralan din natin yan. Kasama rin dito yung pag-print sa plate. Ayan, nakita ko yun sa packaging. So, gusto ko rin itong pag-aralan. Medyo marami na rin itong pwedeng nating i-print, guys. Pero hindi pa siya available or hindi ko pa ito ino-offer dahil hindi ko pa nga ito gamay. Marami-raming tutorials pa ang aking papanoorin dito, guys. Para sa ganun, ay pwede na natin itong ma-offer sa clients soon kapag alam ko na paano gawin ito. Finally, ito nga pala ang aming print heat machine, guys. So, ayan. Ang tagal-tagal ko na rin gustong bilhin ito pero hindi ko nga afford. At buti na nga lang talaga at binigyan ako ng aking sister. And thank you, sister. Dahil sobrang bigat nga ito, ayan, nagpatulong na ako sa aking brother para buhatin ito at i-transfer dun sa para pwede naming ma-test. At habang ito nga ay ina-unbox natin or tinatanggal natin dito sa plastic natin guys, ay talagang na-excite tayo kung paano gamitin ito. Actually, hinanap ko talaga kaagad yung brochure or yung guide nito kung paano ito gamitin. At para sa ganun ay may testing na natin. Tawa pa nga ako dito guys dahil inaangat ko siya or tinataas ko siya kasi akala ko ganun ang pag-open nito. Yun pala ay kailangan mo siyang i-side or slide para sa ganun ay ma-open yung pinaka-main niya or paglalagyan ng damit. Ito na nga, itetest natin kung iilaw siya or gumagana itong ating nabali na machine. So, ayan, isaksak na muna natin. At after natin masaksak, guys, ayan, ay success. Gumagana naman siya. So, ayan, nagsisetting na po tayo dito para makapag-start na tayo mag-print ng first trial natin. At doon nga sa tutorial na napanood ko, guys, kailangan ay painitin natin to konti bago natin ilagay yung sublimation paper na may nakaprint na gusto mong i-print. At gaya nung napanood ko, pagkatapos nga, ilalagay na natin yung print design or yung sublimation paper kung saan na print natin yung design na gusto nating i-print sa t-shirt. Dito nga pala dahil sinet ko siya na 30 minutes. So 30 minutes natin siyang lulutuin dito. Ayan, antayin lang natin hanggang sa mag 0. At dahil first trial na nga natin guys or first try natin matry ito, ayan, hindi maiiwasan ng error. So yung pag-print natin hindi masyadong dumikit yung ink dito sa may t-shirt. So may mali kasi akong nagawa dito guys. Kaya tuloy ang resulta ay ganito. Ayan, yung sa taas fade, yung isa ay okay naman. So sa second trial na naman tayo guys to test para malaman natin na kung tama ba talaga ang aking hinala sa maling paggawa ko kanina. So kasi nailagay yung isang foam kaya hindi siya na-press ng mabuti guys. So ito nilagyan ko na. So hopefully ay okay na. At ayan, gaya ng una kong procedure kanina ay pinainitan ko nga lang itong sando. Sando naman ang aking tinesting guys dahil wala na akong makitang t-shirt na pwedeng pagtestan. Ayan. So, bali dito na nga lang sa dulo, parang logo lang ang aking gagawin. So, itetest natin kung talagang makukuha siya or mapiprint siya ng maayos. At syempre guys, habang nagpiprint ako dito, ay sinasabayan ko ni rin ng panonood dito sa YouTube kung paano nga pa talaga ang tamang paggamit nito. At yan, nang matapos na ang timer, ay yan, at unti-unti ko pa. Actually, tinignan ko muna at sinilip ko kung talagang nabuo yung kulay niya. At nung nakita ko naman na solid, ayan, this time, perfect na siya. Sinubukan ko nga itong logo ng Mobile Legend dahil ito yung gustong-gusto ng anak ko. At maganda naman ang pagka-print niya guys. Ayan ang resulta. Kakatawa nga ganito pala guys, no? Sa feeling na marunong ka rin palang mag-print ng mga ganitong mga logo sa mga t-shirt. At ayan, dahil nakita ng kuya ko na na-perfect ko, nagpa-try na ulit siya sa isa niyang t-shirt. Nasubok na niya sa akin ang bagong logo nila na i-print ko daw at ilagay ko sa kanilang t-shirt. Kaya yan naman sabi ko sa kanya na kapag napamalpak ito ay wala akong kasalanan. At syempre dahil tiwala naman siya na mapaperfect ko this time, kaya ayan, sinubukan na namin. Bantay sarado nga siya dito guys kasi nga baka nga daw masobrahan ko or pumalpak din katulad ng unang ginawa ko kanina. JL Gasoline Station. Nga? Ano ka na? Mga ano yun? Mga 6 na bail. Ala ka! Okay guys, so ito po ang ating sample. So let's start. Yay! O sabi, maganda yung dry fit lang, ganyan.
Oh. Maganda yung ganyan dry fit. Success! Success. Oh. Ay, nasa na yan. Diba? Lapit pa ko to. And yes guys, success din ang ating nagawang printing dito sa kanyang t-shirt. At narinig nyo naman kanina na tuwang-tuwa ang aking kuya. At dahil natuwa siya, nilagay pa ulit namin ng isang logo nila. Kaya naman ito, at dinahandahan ko na rin baka naman pumaluwak ulit. At nang makita nga ng kuya ko na perfect siya, ayan, at tuwan-tuwa talaga siya dito at gusto niya ulit na magpa-print daw ng ganito. Bali, dry fit na t-shirt nga pala itong na-try namin guys. So sa mga iba pa ay magta-try pa ako lalo na sa mga cotton. So hanggang dito na nga lang guys. Salamat sa panonood. Bye!